Isang mainit na panahon, umaga sa bawat isa. Ang mensahe po sa ngayon, ganun tema, ayon po sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 12. Ganito po ang pagkasabi. Ano na ang ating sasabihin na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? Sapagkat kung si Abraham ay inaaring ganap sa pamamagitan ng magawa, ay mayroon sana siyang ipagmamahuri, datapwat hindi sa Diyos. Sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? At sumampalataya si Abraham sa Diyos at sa kanya ibinilang na kapilan. Kung maalala po natin, itong buhay ni Abraham, una, nagpakilala sa kanya ang Panginoong Diyos na siya ay tinawag mula sa kanyang dating pangalan na tinatawag na Abram. Na sinasabi, Abram, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong anak na ikaw ay pasasalupain ituturo ko sa iyo. At gagawin kitang isang malaking bansa at ikaw ay aking pagpapalain at padadagilain ko ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang kapalaran. At pagpapalain ko ang magpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo at pagpapalain sa iyo ang lahat ng hanggan sa lupa. Dito po sa bagay nito, nagpakilala na po ang ating Panginoon sa pamamagitan ni Abraham. Dahil siya po ay iningatang lahi mula sa lahi ni Adan, ni Seth, pasunod-sunod na hanggang kay Abraham. Subalit, itong si Abraham na ating ninuno ay nakita po sa kanya ang mga kabutihang asal, ang pagiging isang masunurin, tapat, mabait, na gumagawa ng ayon sa katwiran. At meron po siyang tinatawag na kamag-anakan, itong si Lot. Sila ay nabuhay na dating magkasama, subalit sila ay nagkaiwalay, napunta sa hilagaan si Abraham, at si Lot naman ay napunta sa tibugan. At sila po ay, sa bagay na yung dumating na yung napuntahan ni Lot, dumating yung kasamaan. Kung kaya, dumating na yung panahon na paghatol ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ulan ng apoy o granizo upang lusawin yung lugar na kinaroroonan ni Lot. Subalit nagmakaawa po itong si Abraham na kung maaari, kung may masumpungan ng kahit ni ilan ng mananampalataya ay kung maaari, huwag lahatin. Kaya na nangyari, naligtas itong si Lot sa pamamagitan ng galit ng Diyos, sila ay ibinubog, papalayo doon sa lugar na nagunawin, kung kaya nga po, ginawa pa rin ng Panginoong Diyos ang pagbunaw. Subalit, dahil nga sa iniisip ng itong asawa ni Lot, yung paghihinayang sa mga bagay na kanilang ipinunda, siya ay lumingon at ang asawa ni Lot ay naging haliging asin. Dito pa pinatutunayan na sa buhay noon ni Abraham at sa kanilot, pinili talaga ng Panginoong Diyos na mabuhay ang tao sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. Kaya nga inilayo si Lot. Ito naman po ninuno natin si Abraham ay nabuhay din naman. Subalit dahil sa siya po, kumbaga mula sa kanyang lahi, ay wala pong isinisilang
na anak mula sa kanya. Ano po ang ginawa ng kanyang asawa na si Sarai? Ibinigay niya ang kanyang alila na si Agar. Nang sa ganun, sa kanyang panata, ay magkaroon si Abraham ng anak sa pamamagitan ng kanyang alila na ibibilang din naman na anak. Na ito ay naging si Ismael. Subalit, dahil nga sa mga pagpapala na pinagkaloob ng Diyos kay Abraham, sa pagpapakilala sa kanya dahil sa mga gawa ng Diyos na pagpapala na tinatanggap ni Abraham, dito na po sinasabi, at sumampalataya si Abraham. Dahil po dito, lubos na nakilala ni Abraham ang ating Panginoong Diyos na nagpakilala sa kanya noong una. Kaya sa pamamagitan nito ay sumumpa ng Diyos sa kanya na sinasabi, at nang si Abraham ay 99 na taon na, ay napakita ang Panginoon kay Abraham at sa kanya ay nagsabi, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at magpakasakay ka. Dito po, pinapahayag na itong si Abraham, katulad din naman natin na nabuhay na sa katawang yaman. Maliban po sa ginagawa natin na pinipilit natin ang ating sarili na maging mabuting tao, kinakailangan po natin i-level up ang ating sarili sa pamamagitan ng pagpapakasakdal. In English, perfection. Halimbawa, sinanay natin ang ating sarili na palagi tayong nananalangin bago o pagkagising, bago lumagad, bago kumain, pagkatapos kumain, at pag-uwi natin sa bahay, bago matulog, ginagawa natin ang panalangin. Isang practice po yun. O pagsasanay sa gawain ng pananalangin. Sa pananampalataya naman, halimbawa, ang pananampalataya natin sinlaki ng butil ng mustasa na ano pa, kahit nga tayo, duga tayo sa ginagawa natin, pero dahil sa pananalig na yan, magagawa natin ang hindi maabot ng ating mga pag-iisip. Dahil kasama natin ang Diyos na gumagawa. Sa magkatuwing, hindi tayo nag-iisa. Isang practice din po yun ng pananampalataya. Kaya po, dito, sa pagsampalataya ni Abraham sa Panginoong Diyos, ano pong ginawa sa kanya? At ako'y makikipagtipan sa iyo at ikaw ay aking para aminin mainam. Dahil sa pagpapakilala ng Panginoong Diyos, ito kay Abraham, itong ginawa ni Abraham. At nagpakirapa si Abraham at ang Diyos ay nakikipag-usap sa kanya na sinasabi, tungkol sa akin, narito ang aking tipan ay sumasa iyo at ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Kaya nga po, dito sa sinabi na ito, sa pagsampalataya ni Abraham, meron nang inihula sa kanya na siya'y magiging ama ng maraming bansa sa kabila ng naging anak na niya, si Ismael kay Agar, nangako pa ang Diyos sa kanya. Subalit, dahil sa pangako na yan, nandun naman sa gilid si Sarai, na sinasabi na ang iyong asawa ay magbubuntis at manganganak ng isang lalaki. Ito pong si Sarai, na tinatawag ding Sarah, dahil sa sinabi ng anghel sa kanya, ng dalawin, hindi siya makapaniwala dahil kumbaga sa edad ni Sarah na kumbaga lipas na, hindi na dumadaan yung buwanan. Hindi na karapat-dapat na magkaanak sapagkat paano pa mabubuo ang lipas na. Kaya po,
Nung binago ang pangalan ni Abraham, o mula sa pangalan Abraham, tinawag na Abraham dahil sa magiging ama ng maraming bansa. Ganon din naman ang kanyang asawa mula sa pangalan na Sarai ay ginawa din ng Panginoong Diyos na Sarah sapagkat siya ang maging ina ng mga bansa. Na kung kasi, pangako pa lamang po yun. Pero sumampalataya na si Abraham na hindi pa nga nagliligi o wala pa man lang na nakalagay yan sa tiyan ni Sarai. Subalit sumampalataya na po si Abraham na mangyayari ang lahat ng sinabi ng kanyang kausap sa pamamagitan ng isang anghel. Kaya ano po ang nangyari? Sa pagsampalataya ni Abraham, ipinagkaloob po ng Panginoong Diyos na ipaglihi ni Sarai ang isang ipapanganak, ang isang lalaki na tinawag na Isaac. Ngayon po, lumaki itong si Isaac, naging isang bata, at nung hiningi ng Panginoong Diyos kay Abraham, nakunin ang kanyang anak at dalhin doon sa isang bundok at ialay. Tanging naging isang anak na lalaki. Dahil nga ang si Abraham ay may katapatan sa Diyos na ibinigay sa kanya na mula sa kapangyarihan ng Diyos na bagamat ilipas na ang kanyang asawa ay ipinagkaloob pa rin sa kanya ng Diyos na magkaroon ng isang anak. Nung hiningi po ang kanyang anak na ialay, ay hindi niya po ito ipinagkait. Bagkus isinama niya si Isaac at gumawa siya ng dambangan. Nung papatayin niya na ang kanyang anak bilang alay, nagsalita ang isang anghel sa kanya na sinasabi, huwag mong ilalagay sa iyong kamay ang dugo ng iyong anak. At paglingon niya, may nakita siya na isang hayop na nakabitin o nakapulupok doon sa bagay at ito'y kinuha niya at yun ang kanyang inialay. Ganyan po ang katapatan ni Abraham sa Panginoong Diyos. Pero pagdating po dito sa sitas, hindi po yan ibinilang ng Diyos ang mga gawa ni Abraham upang siya ay tawagin o ibinilang na kapira ng Diyos. Ngunit sa kanya na gumagawa, hindi ibinilang na biyaya ang ganti, kundi utang. Bakit po sinabing gano'n? Sapagkat, ano po ang maigaganti ni Abraham sa Panginoong Diyos na hindi naman nagmula sa kanya o hindi kalooban, ni kahit tayo man, hindi natin kalooban, na kaya tayo pinagkalooban ng anak, sarili natin kalooban, hindi po. Kundi, kung naloobin ng Diyos, na pagkalooban tayo ng anak o hindi, siya lamang po ang nakakaalam. Marahil, yung bata, lumaki sa piling natin, tinuruan natin ng mga kabutihan asal. Sa makatungit, ang tungkulin ng magulang sa isang anak ay tagapagkalinga, tagaturo, sapagkat kapag lumalaki na ang bata at humiwalay na rin sa kanyang magulang at nabuhay na rin mag-isa at natuto na rin kung ano ang itinuro ng isang magulang sa anak, yun din ang ituturo niya sa kanyang magiging anak. Ganyan po ang kalagayan. Kung baga tayo po ay pinagkatiwalaan lamang ng isang anak nang sa ganon ituro natin na mabuhay ang ating mga anak na ayon sa ating pagpapalaki, na ayon sa kalooban ng Diyos kung paano ipinagkaloob sa atin ang karunungan nang sa ganon hubugin natin ang bata sa mabuting kalagayan. Kaya ganyan po pinalaki ni Abraham ang kanyang anak at hindi po ibinilang na si Isaac ay isang bunga ng kalooban ni Abraham, kundi sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos nangyari na kahit lipas na si Sarah, ipinanganak si Isaac. Nang sa ganon, makilala
Hindi lamang ni Abraham, kundi tayong lahat makilala natin na ang Diyos na sinampalataya ni Abraham, na sinasampalataya din natin ang makapangyarihan sa lahat, na kaya niyang gawin ang anumang bagay na hindi natin o hindi pumasok sa ating mga pag-iisip, kaya niya kong gawin. Kaya kung magkaroon lang tayo ng katulad ng sinabi ko kanina, pananampalataya, katulad ng isang butil ng mustasa, magagawa natin ang anumang bagay na hindi maabot ng ating mga pag-iisip. Sinabi nga kanina, tayo nandito, meron mga karamdaman. Sa pagpakita ng karamdaman na yan, tayo ay pinagkalungban na makaunawa na ang karamdaman na yan ay bahagi lamang nang sa ganun tayo mga tao at makilala natin na ang karamdaman ay bahagi lamang ng isang latay, isang palo na pagpapakilala ng ating Ama sa langit na siya'y naririyan kapag tayo ay nagkakamali ng ating mga ginagawa, kapag tayo po ay nagkakasala. Kaya ganyan po talakayin natin mga tao. Sa pamamagitan po ng pananampalatayang yan, tayong lahat ay mayroong mga karamdaman, tayong lahat ay mayroong mga nararanasan, mga kapigatian, mga problema, na ito ay bunga ng ating pagpapataya sa ating sarili, pagpapataya natin sa kalooban ng Diyos, na hindi natin sinanay ang ating sarili sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Sapagkat dalawa lang po ang layunin ng tao dito sa ibabaw ng sanglibutan. Sumamba sa Diyos at sumunod sa kanyang kalooban. Subalit, dahil tayo ay nakasanayan natin na buhat pa sa ating mga ninuno ang ginagawa natin, yun din yung tinuro ng ating mga ninuno, yun din ang ginagawa natin. Na nakabuhos lahat sa trabaho, nakabuhos lahat sa pagsisikap, hindi itinuro yung manalangin, hindi itinuro yung magsimba. Kaya ano pa nangyari? Nung sinakop tayo ng mga Kastila noon, na pinagpipilitan ang mga tao na magsipagluho doon sa mga revolto, na sumunod sa mga posisyon, na gumawa ng mga ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, anong nangyari sa atin. Tayo po ay naling lang hanggang sa nahiwalay na tayo sa Diyos. At ngayon, ibinabalik na ng Panginoong Diyos tayo na sumamba sa isang Diyos sa pamamagitan ng pagkilala natin ng kanyang bugtong na anak na nag-iwan ng tinatawag na salita ng Diyos na sinulat naman ng kanyang mga tagasunod o alagaan ng sa ganun. Ito ang pagbabatayan natin ng pamumuhay natin dito sa ibabaw ng sanglibutan. Katapat sa kanya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa kanya ay umaaring ganap sa masama. Ang kanyang pananampalataya ay ibibilang na katwiran. Kaya kung tayo po ay gumagawa, subalit hindi tayo sumasampalataya, ibinibilang po yun na masama. Halimbawa, gumagawa tayo ng mabuti, pero hindi tayo sumasampalataya, kaya tayo nagagawa ng mabuti dahil kasama natin ang Diyos, isa pong masama yun, ibinibilang na masama. Subalit kung tayo ay pinagsasama natin ang pananampalataya, at ganun din ang gawa na ito'y lahat nagmula sa Diyos, ang lakas, kaya tayo gumagawa, at yung kapangyarihan ng Diyos, kaya gumagawa tayo ng mabuti, kapag ito'y pinagsasama, ang tawag po din ibinibilang na katwiran. Kaya po huwag po natin ilalagay sa ating sarili na nakagawa tayo ng mabuti, kalooban natin yun. Nakapagpasya tayo ng mabuti, kalooban natin yun. Hindi po. Sapagkat kung hindi natin kasama ng Diyos, ilalagay natin ang ating sarili na ibibilang po yun na masama. Kaya ano po ang dapat natin gawin? Lahat ng bagay na tinanggap nating kabutihan, lahat ng pagpapala na nakagawa tayo ng isang mabuti sa ating kapwa, yun po ay nagmula lahat sa Diyos. At tayo ay nasa silong lamang ng langit na wala ang maipagmamalaki. Sapagkat kahit na tayo gumagawa ng mga mabuti, hindi pa natin sigurado kung tayo ay makakapunta doon sa kanyang kaharian sa pagbabalik ng ating Panginoon. Sapagkat hindi pa po tapos ang laban. Marahil tayo nagsisi, kinabukasan, nagkasala na naman tayo sa dumating ang Panginoon, hindi pa sigurado na tayo'y ligtas na.
Kaya dapat isipin natin kung ano ang araw-araw natin ginagawa sa ating pamumuhay. Mabuhay tayo ng matuwid, gawin natin ng matuwid, sumunod tayo ng matuwid sapagkat yun ang kalooban ng Diyos. Kaya naman ang sinambit ni David, na kapalaran ng tao. Ano po yun? Nasa kanya, ibinilang ng Diyos ang katuwiran ng walang mga gawa. Na sinasabi, mapapalad yaong ang kanilang pagsalangsang ay ipinatawad at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Mapalad ang tao sa kanya'y hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan. Alalahanin po natin, tayo pong mga tao, meron tayong tinatawag na pag-iisip, meron tayong tinatawag na sariling kalooban. Maliban ng isuko natin ang ating mga sarili sa Diyos at ipagkaloob sa atin ang pagpapatawad sapagkat nagmumula po sa atin. Kung hindi tayo humihingi ng tawad, hindi rin tayo patatawarin. Sayang yung panalangin natin ng Ama namin. Patawarin mo kami ng aming mga utang, gaya naman namin ng pagpapatawad ng mga may utang sa amin. Sa makatuwid, dapat mauuna muna tayong magpatawad bago tayo patatawarin. Sapagkat sinabi, patawarin mo kami ng aming mga utang, gaya naman namin. Dapat tayo muna mauunang magpatawad. Sayang yung pananalangin natin ng Ama namin na tayo patatawarin sapagkat meron pa tayong hindi tao o kapwa natin na hindi natin pinapatawad na hanggang ngayon matigas pa rin ang ating puso. Kahit magdipa-dipa pa tayo dyan, kahit lumuhod pa tayo ng ilang metro, wala po, baliwala lahat sapagkat mas mapalad yung tao na ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Kumbaga binura na. Dapat ang pagpapatawad mo kasi, isang paraan yun, nakakalimutan mo na yung ginawa ng dati mo, ng kapwa mo na may galit sa iyo. Hindi yung, kumbaga, ay pinatawad ko na ikaw nga. Subalit nung makita yung pagmumuka, galit pa rin yung nag-init-it nandiyan sa kanyang kalooban, hindi pa po yung pinatawad. Sapagkat ang pinatawad ay nangatakta na. At mapalad ang tao na sa kanya binibilang na Panginoon ang kasalanan. Kaya kung tayo po ay nagkakasala, gawin muna natin ang pagpapatawad sa ating mga kapwa. Isipin natin sa buong buhay natin, sino ba ang nagawa natin ng umalgalit sa atin? Kung nagawa natin ang pagkakasala, doon tayo humingi ng tawad. At tayo'y magpatawad din. At ipagkakaloob naman yung pagpapatawad sa atin. Kaya useless po yung paghingi natin ng tawad kung tayo hindi nagpapatawad. Ano ba po sinasabi? Sinambit nga, baga, ang kapalaran ito tungkol sa pagtutuli o tungkol din naman sa di pagtutuli. Sapagkat sinasabi natin, kay Abraham ay binilang na katwiran ang kanyang pananampalataya. Paano nga ito ibinilang? Nang siya bagay nasa pagtutuli o sa di pagtutuli? Hindi sa pagtutuli, kundi sa di pagtutuli. At tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli na isang tatak ng katwiran ng pananampalataya na sa kanya, samantalang siya'y nasa di pagtutuli upang siya'y maging ama ng lahat ng nagsisampalataya, bagaman sila'y nasa di pagtutuli upang ang katwiran ay maibilang sa kanila at ang ama ng pagtutuli nila na hindi lamang sa pagtutuli kundi sa tinamaan sa mga nagsisilakan, sa mga bakas niya ang pananampalataya ng ating amang si Abraham na nasa kanya nang siya ay nasa di pagtutuli. Ganito po yun. Nung sumampalataya po si Abraham, ibinilang po yung nagkatwiran yung kanyang mga ginawa. At pagkatapos po nun, nagipagtipan na ang Diyos sa kanya na mula sa kanyang balakang at sa kanyang mga magiging mga binhi. Dati po siya, hindi po siya tuli. Nagipagtipan ng Diyos. At sa pagkikipagtipan na yon, nagpatuli si Abraham. Magmula po nun, lahat ng kanyang naging anak, mula doon sa lahi ni Isaac, nagpatuli na po lahat yun. Kaya ibig sabihin, mula sa di pagtutuli,
nakipagtipan ng Diyos para maging ang mga tao na mula sa ilalim o sa balakang ni Abraham, ito na yung tipan na nagpapatotoo na ang mga tao na mula sa lahi ni Abraham na nagpatuli, ito ang kanyang lahi na pinatutunayan sa banal na kasulatan. Sa makatuwid, ang pakikipagtipan ng Diyos ay nagmula sa hindi pagtutuli. Kausap na siya ng Diyos. Nung sumampalataya siya, hindi pa rin siya nagpatuli. Subalit nung pinalitan na ang kanyang pangalan at ipinagkalog na ang kanyang anak na inihula at hanggang sa ipinanganak ng ikawalong araw ay pinuli na si Isaac. Yan na po yung tipa na ginawa ng Diyos kay Abraham. Nasa tipa na yun hanggang ngayon nagpapatuloy na ginagawa ng mga tao mula sa lahi ni Abraham na nagpapatuloy hanggang sa mga oras na ito. Kung sino-sino, makikilala natin ang palatandaan ng pakikipagtipan ng Diyos sa sumusunod sa kalooban. Nang nakasulat pa sa Henesis hanggang sa ngayon, ginagawa ng mga lalaki at nagpapatuloy pa. Subalit hindi lamang tumayon doon sa sinasabi na ikawalong araw ang pagtutuloy na kahit nga sa ating mga Pilipino ginagawa ang pagtutuloy. Kahit may gulang na, kahit isang linggo na lang mag-aasawa na nagpapatuloy pa rin. Ganyan ang lahi ni Abraham. Kaya iyan lang po ang may babahagi ko sa oras na ito. At biyaya at pagpapala, sumagana sa bawat isa. At naway anuman ang ating napakinggan, naunawaan, sa atin nating maigi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo at dito natin malalaman, matututunan kung ano ang layunin ng Diyos, bakit ipinagkaloob ang sitas na ito sa oras na ito. Salamat at mapagpalang araw sa bawat isa.